Pero try natin mga besh. Oops! Ayan, nakikita nyo ba? What's up, Vanity Friends? Welcome back to my channel. In today's video, magbibigay na naman ako sa inyo ng isang first impression review. And this time, ang bibigyan natin ng first impression is tong Mimi White AHA Body Serum, Whitening Body Serum. So kung gusto niyo malaman kung ano ba yung first impression ko about this product, then please keep on watching. So bago tayo dumako sa mismong video mga best, I'd like to invite everyone to follow me on all my social media channels. Lalong-lalo na sa Instagram kasi dyan ako madalas mag-update, mag-post ng mga short product reviews and mga first impression din. So kung di ka pa nakafollow sa akin sa Instagram, follow me na at @njamesperez and sa lahat ng aking social media channels. And also, kung hindi ka pa member ng ating private group sa Facebook, I suggest sumali ka na. Just search on Facebook, #VanityFriends para makasali ka. Diyan pwede kang mag-share ng product review mo, ng skincare mo, or kung may question ka about sa skin mo, about sa products na gusto mong bilhin, you can ask your questions there. Maraming pwedeng sumagot sa'yo. You can post there. We already have more than 33,000 members, so napakadaming pwedeng sumagot sa iyo mga best. It's a community na mga mahilig sa skincare and sa makeup. So kung isa ka doon, I suggest sumali ka na and I will personally accept your join request. Ayun. So yun na nga, since marami sa inyo nag-request na gumawa ako ng mga first impression ng mga products, kasi nga ang dami kong products dito na hindi ko naman sila kayang gawa ng review lahat, kasi nang talagang full detailed review. Magbibigay ako sa inyo ng mga first impression review, yung first time ko lang itatry kaharap kayo dito sa video. Tulad nitong Mimi White AHA Serum. This one is highly requested. Sobrang naging bongga ang hype ng mga AHA Serum last year. And ito, hindi ko siya nabigyan ng pagkakataong gamitin. Dahil ang ginamit ko nga is yung Wicked Obsession na I have here. Ayan, ito yung Wicked Obsession second bottle ko. Natanggal na yung sticker niya dito sa kanyang packaging. And hindi ko ito nabigyan ng review or impression man lang. Kaya naman, ngayon, gagawin ko siya ng first impression review, okay? So, by the way, nabili ko pala itong Mimi White ko sa Kikay Station sa Facebook. Ayan, kung saan ko rin nabila itong Wicked Obsession. Meron din silang tindang Mimi White. And I don't know kung available pa sa kanila to kasi sobrang tagal na. Last year pa to talaga nasa akin. Hindi ko lang alam kung available pa to sa KK Station. So magtanong na lang kayo sa kanila. PM nyo na lang sila sa Facebook. Ipa-flash ko yan yung KK Station sa inyong screen para ma-search nyo siya sa Facebook. And by the way, I'd like to thank Mitch pala, yung aking kaibigan na si Michelle Deguia Ereño, para sa aking sando and gift niya sa akin to last Christmas. Thank you, Mitch. I love you. Ayan, si Mitch is member nating Vanity Friends na group. Ayan. So, ayun na nga, So, sa packaging niya, I like the packaging. Packaging. Kakaloka ka. Ayun na nga, I love the packaging. As in talagang, mas maganda yung packaging na to as compared to this. Mas mukha siyang premium. By the way, this one is from Thailand. This one is Filipino made ata, if I'm not mistaken, yung Wicked Obsession. So, I love the packaging. Ang small lang niya, ang handy lang niya. Tapos, ang ganda ng takip niya, matte siya. Tapos twist siya. So, hindi siya mabilis mabuksan. Which is winner na winner. Tapos, square yung packaging niya. Maganda. But, hindi ko lang nagustuhan sa kanya. Hindi sobrang detailed yung packaging niya. As in, talagang nakalagay lang Mimi White, Multi-Alpha Hydroxy Acid, Body Serum. Tapos, naka-sticker lang siya, nakadikit lang siya na ganon. Okay? So, yun lang, hindi ko nagustuhan. Para sana may mga iba pa siyang claims, description, distributed by, channeling, expiration date, wala. As in, di ba paano ko malalaman kung expired na to or hindi, di ba? By the way pala, bago tayong mag-start, okay, ano ba yung AHA, di ba? Baka iba sa inyo hindi pa alam kung ano ba yung AHA. AHA is Alpha Hydroxy Acid, okay? Alpha Hydroxy Acid is a good exfoliator sa ating skin. Talaga nakakatulong sila makapagpa-renew ng ating balat to reveal that healthy, glowing skin. So, ganun yung nagagawa ng AHA. So, yun nga, going back, and napansin ko, wala siyang batch number or manufacturing date and expiration date, diba? How can I know na baka expired na yung product na to or what, diba? Tulad yan, ang tagal na sa akin na to, ilang months na sa akin to, and I'm not even sure kung okay pa ba siya or hindi na. So ngayon, buksan natin yung product and bibigay ko sa inyo impression ko sa kanya. So ayan, right off the bat, pagbukas mo sa kanya, maaamoy mo agad yung smell niya or yung scent niya, and to be honest, I'm not a fan of its scent. Mabango siya, oo ako sa mabango, pero nakakahilo siya. Amoy taxi. As in, amoy taxi siya. Hindi katulad nito, this one is tolerable yung smell niya. As in, mabango to. Amoy shampoo na fresh. This one, amoy taxi siya. Nakakahilo, sobrang tapang ng amoy. As in, matapang yung amoy niya.
to the point na nakakatakot ilagay sa face, baka magkaroon ka ng acne breakout, 'di ba? Kung sensitive yung skin mo sa mga amoy-amoy tulad ko, sensitive pa naman ako sa mga amoy-amoy na ganyan. So, parang natatakot akong i-apply siya sa aking face directly, baka magkaroon ako ng acne breakout. And another thing, siksik yung product, as in sobrang dami niya, halos tumapon na siya pagbukas mo, which is a good thing. Generous naman yung amount ng product. And tingnan natin yung consistency niya sa loob. Tingnan natin. Oops. Yun, another thing na hindi ko gusto, though maganda yung packaging niya, maliit, square, but the good thing about this one is meron siyang lid na ganito na makokontrol mo yung paglabas ng product, and squeezy siya. Pwede mong pindut-pindutin dito, ibubuhos mo lang yung product na mahirap kontrolin, lalo kung liquid din ganito yung product, diba? Baka mamaya sumobra ka ng lagay or what. Pero try natin mga besh. Oops. Ayun naman, hindi naman. So, by patak-patak naman siya. Okay. So, feeling it on my skin. Oh, sobrang runny niya. Ayan, oh, wala na. Tumapon na siya. Sobrang liquidy niya. Ano ba yan? LG pa yung tissue. Ito pala. Ano ba yan? Halos makain ko na. Ayan. Sorry guys. Sorry mga best ha. Sobrang bango niya talaga. Amoy tempra siya. Na amoy taxi. Ganun. Tapang na amoy niya. Nakakatakot gamitin ito sa face. Nakakaloka. Feeling it on my skin. Okay. Madali naman siya ma-absorb ng skin. Pero meron siyang may lagkit siya ng konti. Ayan o. Hindi siya smooth. Unlike dito na wala siyang product. Smooth siyang sa pakiramdam. This one, meron siyang lagkit factor na dito sa AHA serum, ito wala itong ganun eh. Kasi mabilis to ma-absorb. Though mas thick yung consistency na to or pareho lang. Ito mas more on parang watery tong Wicked Obsession. Ito wala. Ito talaga may mararamdaman kang tackiness dito sa Mimi White. Dito wala. Hindi ko alam dahil ba mas pure ba to? Ito, mas may kahalong liquid. I don't know. I'm not sure. Pero, malagkit siya sa skin. Ayan o. Nararamdaman ko may lagkit pa din siya sa skin. Ayun. So, wala naman ako napapansin sa kanya pamumula. Okay, wala namang ganon. Same na same lang naman siya. And, madali lang siya ma-absorb ng skin. Yun nga lang, nag-iiwan nga siya talaga ng lagkit. As compared dun sa Wicked Obsession na wala siya naiiwan lagkit. Ganon. So, hindi ko alam ha. Baka, if you have acne prone sensitive skin, baka hindi ko ma-recommend to kasi kung marami kang tigyawat, unang-una sa amoy niya, tas malagkit siya sa face. So, baka kung ayaw mo naman gano'n nakakairita, then baka hindi ko ma-recommend sa inyo itong product na to ha. Kung ganon. Hindi ko alam, ganun ba talaga? May lagkit ba talaga siyang hatid? Sa mga nakatry na ng Mimi White, please let me know your experience sa paggamit ng product nito sa baba kung talaga medyo malagkit siya. Kasi natatakot ako, di ba usually inahalo nga doon sa lotion tong mga AHA serum na to. So kung malagkit na yung lotion, pag hinalo mo pa siya, baka mamaya lalo siyang lumagkit or ay medyo makati siya Hala, habang nagkasalita ako, naramdaman ko medyo makati siya. Tapos medyo may konting init ako nararamdaman sa aking skin Ayan, nakikita nyo ba? Medyo parang namumula ng konti yung skin ko sa kanya. Ayan Hindi ko alam, medyo nakangati siya. Na may something, ewan ko psychological lang ba or medyo makati talaga siya Medyo nakangati siya lalo ito. Nag-drip kasi dito, manipis yung balat ko dito, medyo nakangati siya. Dahil siguro sobrang tapang ng product, sobrang potent. So, that's maybe the reason why. Medyo nakangati siya tapos medyo namumula siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan, nakikita niyo may pamumula Ayan. Pati dito, ayan Medyo makati siya, nakakaloka. Hala. So, ayun yun yung first impression ko about this product. Nakakaloka, medyo makati siya. Tapos, hindi ko gusto yung amoy, hindi ko bet yung amoy. Kung tatanungin niyo ako kung marirecommend ko ba siya sa inyo, ngayong, sa unang paggamit ko sa kanya, baka hindi mga best kasi hindi ko talaga bet yung amoy. Mas gusto ko tong Wicked Obsession as compared to this Mimi White. I swear. Okay, makati siya sa balat. Ay, nangangati hanggang ngayon, Medyo, LG, ay, namumula na siya, Shucks. Ala, may mga pantal-pantal na. Hindi ko alam kung napipick up ng camera. Ayan, Sobrang sensitive talaga ng balat ko, mga best. Ayan, nakikita nyo ba? May mga pantal-pantal na siya. Oh my gosh. LG, ba't mga ako ng wipes? Yung belo na ayan, yung wipes na, ayan. Ayan, by the way, ito pala yung gamit kong wipes mga best kasi ito hypoallergenic,
Wala siyang alcohol, wala siyang paraben, wala siyang amoy, kaya winner na winner ang Belo. Ito ginagamit ko sa face ko pag nagtatanggal din ako ng makeup, winner siya. Ba't ganun? Nakakaloka naman ite. Ba't makati siya? Nagpantal-pantal yung skin ko, oh. Wala naman sa kabila. Mabilis. Siguro nga dahil sobrang potent ng product, nakakaloka. Ayun na nga. If you have acne prone and sensitive skin, baka hindi ko siya ma-recommend sa inyo. Talagang no. Matapang siya, matapang yung amoy niya. Ayun, nangangati, shit. Nakakaloka. Okay. So, yun yung maganda sa mga first impression review na katulad nito, diba? At least right off the bat, share ko sa inyo yung experience ko sa product, yung first impression ko sa kanya. Pero I don't want to down this product naman. Ayan, nalobat yung aking camera, nakakaloka. So, ayan, G7X ang gamit natin ngayon. So, ayun na nga, as I was saying, ayoko naman i-judge basta-basta agad yung product, diba? Baka mamaya, okay naman siya pag long time use, pero first time, ito kasi maganda sa mga gantong first impression review, di ba? This right off the bat, share ko sa inyo yung thoughts ko or yung initial review ko about sa product. Pero yun na nga, kung sensitive skin mo katulad ko, kung acne prone ka, baka hindi ko talaga siya marirecommend sa inyo mga best, kasi first time ko siyang ginamit, hindi ko na siya nagustuhan, and feel ko talaga na hindi siya mag-work sa akin, baka masyado siya maging matapang sa akin, okay? Pero kung di naman sensitive yung skin mo, kung talagang normal naman, tapos wala ka naman nagiging problema sa skin, baka naman kung gusto mo ma-whiten yung skin mo, mapaputi siya, maganda ang mga alpha hydroxy acid sa ating balat, kasi talagang na-exfoliate niya ating balat, na-reveal niya talaga yung glowing skin, okay? Pero kung meron kang sensitive skin and acne prone skin na katulad sa akin, baka hindi ko siya ma-recommend sa inyo, makati siya mga best, tapos masyado siyang mabango, nakakaloka. Okay, yun yung first impression ko sa kanya, ha. All in all, I don't recommend this product. I'm sorry, I have to be honest, pero yung experience ko sa kanya, okay? Ingat na lang kayo sa pag-try ng best ng product na to, ha. Kung gusto mo pa rin siyang i-try, kayo ang bahala. And disclaimer lang, hindi porket hindi ko siya nagustuhan, dapat hindi nyo na rin siya magustuhan or hindi na rin maging effective sa inyo or mangangati na rin kayo. Okay, kanya-kanya tayo ng balat, yun yan, namumula pa din siya, oh. Nagpapantal-pantal siya, nakakaloka. Mamaya lalagyan ko doon, sasabunin ko siya, talagyan ko na aloe vera gel. Ayun na nga, as I was saying, di porket hindi ko nagustuhan yung product or nagkaroon akong pantal-pantal, ganun na rin magiging experience nyo, okay? Iba pa tayo ng skin type, iba pa tayo ng skin condition and lifestyle. So please take this first impression review with a grain of salt, okay? Pero first impression ko sa kanya, best, ligwak sa banga. I'm so sorry. I don't want to down the product, pero in fairness naman, feeling ko naman potent talaga siya. Puro siya, kaya siya ganun ka mag-react sa aking skin. So, yun naman yung maganda sa kanya, 'di ba? Yun naman, I want to give highlight din naman sa mga gandang bagay sa product na to. Pero with the whole honesty talaga, kahit potent siya, I don't recommend it kasi nga unang-una hindi nga detailed yung product. Tingnan niyo naman, wala naman siyang nakalagay na kung ano pa man diyan, 'di ba? Walang nakalagay na ingredients, walang nakalagay na direction for use or kahit ano, basta nilagyan lang ng sticker na AHA Mimi White Chenny din, tapos na, 8 na lang siya. Ganun lang yung packaging, walang expiration date, 'di ba? Nakakaloka naman. Pero ayun, mas recommend ko pa sa inyo to, ang Weekend Obsession, mas maganda siya for me, ha. Experience ko, may review ako about this product, kung gusto niyo mapanood, lalagay ko sa description box. Lalagay ko yung link sa description box. Okay? Ayun lang, maraming salamat. Na-enjoy ko mga first impression na ganito. At least matatry ko maraming products dito mga best sa aking kwarto na gusto kong magbigyan ng first impression review. So let me know kung gusto nyo ituloy ko yung series natin na ito na first impressions. Just let me know sa comment box para at least mabigay ko sa inyo yung mga unang impression ko sa pagtatry ng products, diba? At least kahit ganito nakakatulong pa rin siya, diba? Malaman nyo yung ingredients, malaman nyo kung ano ba yung amoy ng product, kung ano ba yung scent niya, kung ano ba yung nagiging reaction niya sa ating skin tulad nito, diba? Maganda rin siya kahit bukod yung full detailed review sa aking product. So lagi ko na lang specify yan sa aking mga videos kung full detailed review ba siya or first impression review lang ba, diba? Ayun, maraming salamat sa panonood ng mga first impression video natin. Don't forget to like this video and share it para makatulong sa iba. Also, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan best at turn on yung notification bell para notified ka sa mga sulating videos katulad nito. Ayun lang, maraming salamat mga may pabuhok. Ayun lang, maraming salamat mga best. I know you guys are really awesome. Don't forget to follow me on all my social media channels which I'll be flashing right on your screen. Bye!